back sa Pinoy MD. Siyempre, i-welcome na rin po natin ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin ang ilan pa rin po sa mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Q! Good morning sa mga mahal nating kapuso at good morning, Connie. Eto na ang unang tanong. Ano raw ba ang pwedeng inumin para bumaba o humina ang menstruation? Ang question na yan mula naman kay Fernie Sara de los Santos. Meron namang gamot, Fernie, na para doon sa heavy menstrual bleeding. Kaya lang ay bago mo inumin yan, ay kailangan magpakonsulta ka muna sa doktor para malaman kung bakit ba heavy ang menstrual bleeding mo. No? Kasi meron namang pwedeng mabiling gamot dyan na parang para tumigil o humina yung bleeding mo. Pero hindi yan ang gamot sa dahilan ng pagdudugo mo ng malakas. Next question, tanong ni Lori Viola. Ano raw ba ang dapat na annual check-up with OB-GYN for senior citizen? Hindi na nga raw daw ba kailangan na magpa-pap smear kapag matagal ng menopause? Ang current recommendation ngayon, Lori, ay kung ikaw ay 65 years old na at may 3 consecutive pap smears kada previous years na negative, ay hindi mo na kailangan ng pap smear. However, kung ang previous pap smear mo ay medyo may kaproblema doon, may questionable na result, ay kailangan mo pa rin ng yearly check-up or as needed or as recommended by your gynecologist. Ito naman ang next question, Doc, mula naman kay Rose R. Normal ba daw ang 5 araw na pagsakit ng puso na may kasama pang amoy na discharge na kung minsan daw ay puti at pula ang kulay? Ang pinaka-common na dahilan dito na kung bakit ikaw ay nakakaroon ng pain plus yung foul-smelling discharge na may bahid ng dugo ay unang-una infection. So kung ikaw ay sexually active or your partner is sexually active with other partners also, then you are at risk of developing an infection. Pangalawa, pwedeng malignancy. So kung may problema doon sa kwelo ng matris mo o doon sa lining ng matris mo, ay kailangan matingnan mo na ito para masiguro na hindi iyon ang dahilan. At kung infection lang, ay may mga karapat-dapat naman na gamot na pwedeng ibigay sa iyo. And ito pa ang tanong, may home remedy ba daw, Doc, para sa dysmenorrhea? Tanong yan ni Tammy A. Meron naman kami, no? Kaya lang itong mga home remedies kasi ay hindi ito guaranteed na mawala yung pain mo. Pag progressive ang pain ng dysmenorrhea o di kaya ay severe yung pain ng dysmenorrhea mo, ay baka naman may ibang dahilan doon sa loob na kailangan matingnan muna para ikaw ay mabigyan ng karapat-dapat na gamot. No? Pero kung home remedies sa pag-uusapan natin, pwede ka maglagay ng warm compress over your lower abdomen. May mga over-the-counter din tayo ng mga analgesics na pwede mong inumin. Like for example, paracetamol or mefenamic acid and other anti-inflammatory non-steroidal drugs. So pwede mong inumin yon. Exercise might also help, and also avoid caffeine at mga cola drinks kasi ito ay pwede mag-aggravate ng dysmenorrhea mo. Thank you so very much, Doc Q, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions pa rin sa aming Facebook page. At baka sa susunod, di ba, questions nyo na ang ating mabasa.